good afternoon or good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 7, 2026 at tayo ngayon napapunta dyan sa Sangyup Salamat Fuse Box sa may UST Astoria sa street corner ng Launlaan, Barangay 471 Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Halcon, Barangay San Isidro Labrador Street, San Isidro Labrador, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick up area. Gaya ng ipinatupad ng April 1, natatambas ng 176 pesos na pagtaas sa kada 11 kilogram na tangke. Sa harap nito, sinabi naman sa DZMM ni LPG Marketers Association President Arnel Tia na posibleng hindi na muna masundan ang malakihang taas presyo sa LPG. Sa ngayon anya, stable ang presyo ng LPG pero nakadepende pa rin ito sa sitwasyon sa Middle East. Aminado naman si Tia na isa rin sa mga pangunahin nakaka-apel ng gabi. Samahan niyo po ako ay pagigil po dito sa mga usapin. Iba't ibang krimen na tinututukan ng PNP at ng NCRPO at upang mga pulis sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hingin naman tayo ng update sa Metro Manila dahil hindi tayo ng data sa NCRPO kung ilan na ba yung kanilang nahuli, mga na-arrestong violators doon sa mga ordinansya sa iba't ibang lungsod na mas pinaigting na ilalim ng Safer Metro Manila program ng DILG. Nasa kabilang linya, Police Major Hazel Achilo, ang spokesperson ng National Capital Region Police Office. Good evening, Major. Working po sa passport at isa. Magandang gabi po, ma'am. Solo flight ka ngayon, ma'am. Kaya naman hindi ko muna nagkakasama sa akin na sa mga oras na may ginagawa ko siya. Pero ako muna, ma'am, sawahan niyo muna ako dito sa spot report at hihingi po ako ng update sa inyo. Kamusta na Masikip ba yata ang ginagawang paggalugat ng NCRPO sa Metro Manila patungkol po doon sa Safer Metro Manila Initiative ng DILG, ma'am? Sa ngayon, based sa ating pinaka-recent na data, no, sa 7,600 po yung ating mga violators sa ating mga local ordinances po dito sa Metro Manila. So, medyo nagkakaroon lang po kami ng pagbabago dun sa ating mga bilang dahil kanina po ay nasa 12,000. So, inaayos natin po yung figures dahil yung iba po dito ay i-check natin kung sila po ba ay napakawala, sila po ba ay na-charge, o sila po ba ay nabigyan ng penalty. Thank you po. salamat. Ingat, God bless. Double check mga gamit po, baka may iwan. Double check. Okay, thank you, God bless. Ano po yan, data po natin yung ng hapon, i-check po natin na data, hindi lamang po natin para po ang lahat kasi yung po iba pa natin mga ordinansa ay i-check pa po natin kung kasi po matulad ng ating Balaklava, is dalawang city lamang po ang meron pa tayo sa Maynila po at Parañaque. So yung iba po kasi parang sa Phoenix Mas po pumapasok yung sa Balaklava. So, ma'am, doon sa data na binigay po ninyo, ano yung pinakamaraming violations na naitala ng NCRPO? Ang pinakamarami po dito ay yung drinking and smoking in public. Ayun, ano ba paliwanag nila? Ba't sila, hindi ba na rin narinig? Hindi ba na na-aware dun sa anong
issue ni FILG kahapon na wala lang warning. Huli agad. Ayan, so na drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Para po muna pansamantala tayo gagawa ng video sa ating susunod na misyon. Paalam po.